Alright. Good morning, everyone. This is my very first video na ako on cam. I used to do vlogs tungkol sa cooking, but my helper was there for me. Ako may hawak na camera. The reason kaya ako nag-decide para mag-umpisa ng vlog rather, kasi sa kakapanood ko nabwisit na ako. Sa kakapanood ko nagsawa na ako. Ano ang ibig kong sabihin? Ano bang nangyayari sa gobyerno natin ngayon? Sabi ng DDS, ang mga mahilig kay BBM, mga tanga, mga bobo, mga lutang. Ang sabi naman ng mga followers ni BBM sa mga DDS, mga tanga, mga bobo, mga lutang. O sino nang matalino sa inyo? Eh di pare-pareho kayong tanga, pare-pareho kayong bobo, pare-pareho kayong lutang. Ano ba talaga ang pinaglalaban ninyo? Yung bansa ba? O yung mga tao? Si Duterte, si Marcos. Yan, katulad ni Duterte nung matapos ang term, wala nang pakialam yan, tapos na yan eh. Si Marcos, pag natapos ang term niya, wala na rin pakialam, tapos na yung term niya. Ang natitira, alam niyo kung sino? Tayo. Tayo ang pare-parehong nahihirapan. So, anong dapat natin gawin? Ang ipaglaban nyo, yung bansa, hindi yung tao. Para kayo, may nakita pa ako, mga Duterte, may paiyak-iyak pa. Si Digong, blah, blah, blah. Eh, loko ka pala eh. Di pamunta ka sa dahig. Anong magagawa ng iyak-iyak mo? Nagkakanakawan na ng pera ng bayan. Puro pa kayo Digong, puro pa kayo Marcos resign. Ito namang mga Marcos, tira rin ng tira sa mga Duterte. Ako sa totoo lang, wala akong kinakampihan kasi dumating sila, maupo, maboto sila, matapos ang termino nila, ang buhay ko ito pa rin. Tumanda na ako na ganito. O ano? Tapos sinisisi ninyo ang BBM. Pinahuli si Digong. My God, Jesus Christ! Hindi pa siya nakaupo, may kaso na siya sa ICC. Dahil nga sa extrajudicial killing. O, si Marcos, ano bang problema din sa kanya? Ang dami din. May mga ine-expect ang tao na gawin niya na hindi niya pa nagagawa. Or probably nagawa na niya, kaya lang yung mga tao sa paligid niya, mga loko-loko rin. Pare-pareho, may problema. Ngayon ang ayusin ninyo, yung sistema ng Pilipinas, hindi yung doon sa nag-aaway dahil sa humba. Ano ba? Ano ba talagang pinaglalaban ninyo? Kasi nakaka-confuse na. Sa totoo lang. Nakaka-confuse na. Alam niyo kung kanino ako naaawa? Sa Pilipinas. Kasi, para sa akin, ikaw na nagmamarunong ka, kaya maka-BBM ka, kaya makadigong ka, I don't freaking care. Ang sa akin kasi, kung talagang may utak ka, kung sino ka man, alam mo kung ano dapat mong gawin? As a citizen, yung maglinis ka lang sa harap mo. Nakatulong ka na. Yung nagugutom, nabigyan mo ng pagkain, nakatulong ka na. Yung nasalanta, nag-donate ka, nakatulong ka na. Hindi yung pupunta-punta ka sa rally, meron pang ibaba ang presyo ng quick, whatever. What the? My goodness. So, obviously, hindi nyo alam kung anong pinaglalaban nyo. Kayo confused.
I'm so sorry. I have to give you a wake-up call. I'm sick and tired. Nakakapikon na. Tapos yung iba, mura dito, mura doon. Anong ituturo nyo sa kabataan? Magmura? Magnakaw? Magmagaling? Ang gagaling ninyo kung magsalita. Bakit? Alam nyo ba kung ano ang nilolob ng Constitution? Alam nyo ba kung ano yung preamble? Kung ako nga isa tanda kung to, hindi ko kabisado yan. Pustahan tayo. Ultimo abogado, hindi kabisado yan lahat. Kaya huwag kayo magaling. Umastang matalino. Kung makasalta kayo, bobo, tanga. Ano ba? Sino bang hindi tanga? Sino hindi bobo? Pare-pareho nyo yung sinasabi sa isa't isa. Para kayong tanga. Lahat kayo. Ako ngayon ang magsasabi. Dahil ako, nasa gitna lang. Wala akong kinakampihan. Ang hirap pa sa iba, pag hindi mo kinampihan yung iniidolo nila, ibabash ka. Minsan, hindi na ba papakinggang mabuti kung ano yung sinasabi mo? Titirahin ka na. Ang dami nangyari sa akin ng ganyan. Ang simple-simple ng comment ko, titirahin ako. Pag sinagot ko, hindi na makasagot. See? Yan ang nangyayari. Tapos sasabihin mo, bobo. O sino ngayon sa atin ang bobo? Diba? And you have no right para sabihin mo si ganito bobo, si ganyan tanga. But, my God. Walang tanga, walang bobo, walang ginawang ganyan ng Diyos. He may be weak sa ganitong parte, pero magaling siya dito. At ikaw, magaling ka dito sa ganitong parte, mahina ka dun sa parteng magaling siya. So wala kang right magsalta ng bobo, wala kang right magsalta ng tanga. Minsan kung sino pa yung gumaganyan, yung pa yung walang kukote. Igalang nyo ang isa't isa. Mahalin nyo ang isa't isa. Magtulungan kayo. Ngayon, pumapalpak ang nangyayari sa gobyerno left and right. Kayong mga normal na citizen, mag-usap-usap ano bang dapat natin gawin dito sa Pilipinas. Hindi yung rally dito, rally doon. Ano nangyari doon sa isang rally? Ninakawan ng Sogo Hotel. You're just making a freaking excuse to steal. Tapos, gusto ninyo kalabanin ang pulis. Hindi ba ninyo alam na ang pulis, ang sinasabi ko yung matino yung mga pulis, yung mga sundalo, walang kakampihan yan. Kasi ang pinaglalaban nila, alam nyo kung ano? Ang Pilipinas. Kita nyo nga, ang sundalo, hindi nakikialam mo. Pulis lang ang humaharang. Just in case. Maximum tolerance nga ginagawa nila. Kayo naman na mga realista, whoever you are, mga abusado, kala nyo galing-galing nyo na. Like I said, sige, kwentuhan mo ko ng kung anong nilalaman ng Philippine Constitution. Ikwento mo sa akin kung ano yung mga preamble dyan. Kung talagang matalino ka, ikaw na nagsasabing bobo, ikaw na nagsasabing tanga, ikaw na nagsasabing lutang. Sige, paliwanag mo sa akin. Pag yan na ipaliwanag mo sa akin ng lahat, sasaludo ako sa'yo. Mayayabang kayo eh. Walang bobo, walang tanga, walang lutang. Alam nyo kung ano nakikita ko? Ang daming mayabang. I had to do this kasi hindi ko na matiis. Ngayon, kung nagagalit kayo sa sinasabi ko, ibig sabihin lang nito, tinatamaan ko kayo. Ganun lang yan kasimple. Ewan ko sa inyo. Ano ba, hindi pa kayo naturuan ng magulang nyo? Tumanda kayo ng ganyan? Abay, sus Maria Josep. Sana mag-isip-isip kayo. Maawa kayo sa Pilipinas. Maawa kayo sa mga national heroes. Ang daming nagbuwis ng buhay para lang mabawi
ang ating bansa sa mga dayuhan. Kayo, anong ginagawa nyo ngayon? Kayo, nagkakagulo. Ito, I'm so sorry to say, VP Duterte, ako nagpapakatotoo lang, anong pinaggagawa mo? Pinapasweldo ka, diba? Stop yapping and yapping and yapping. Go back to work. Kasi, yung sweldo ninyo, kami ang nagbabayad ng mga citizen. Yan, hindi naiisip ng mga DDS. So, hindi nyo ba naisip saan na pupunta yung binabayad ninyong tax? Sa ganyan? Sa bla 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 bla? Oh my God! Wake up! Tama na! Hindi nyo ba naisip? Ano ba yan? Ganyan ba talaga? Nung nakaupo si Digong, tinitira niya si Leni Robredo. Ngayon naman, yung anak niya, BP, at tinitira yung presidente. What the? Oh my God! Ako, sa totoo lang, lilinawin ko ulit. Hindi ako kumakampi sa kanino man. Actually, to be honest, nung election, hindi ako bumoto. Naiinis lang ako sa nakikita ko. Sinasabi ko lang kung ano nararamdaman ko bilang mamamayan. Yung ang dami sa inyo, yung mga smart ass, na hindi ko maintindihan kung saan nakukuha yung mga ginagawang kwento na vlog nila dyan. Come on guys, be honest. Ano ba? Yung mga pinapakain nyo sa pamilya ninyo, kasinungalingan? Ha? Yung mga pinapakain nyo sa pamilya ninyo, yung mga walang katapusan na mura dito, mura doon. But in fairness to Mr. Nino Barzaga, at least siya, sa umpisa ng kanyang vlog, naririnig ko siya. Lahat kasi yan, pinapanood ko eh. Siya, sinasabi niya in the beginning of his vlog, nagpapasintabi siya. Ako, palamurang tao, blah, 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 blah. At least, he warns everyone. Pero yung iba na, bukang bibig na, oh my God. Ako, sa totoo lang, nagmumura rin ako. Hindi ako malinis na tao, but on air, I will not do that, ever. Why? May mga bata na baka mapanood ako. Yung ba ang iiwanan ko pag ako namatay? Na yung bata natuto ng mumura ko. Yung bata matututo sa pag-iimbento ko ng kwento, paninira ko sa kapwa ko. Yan ba ang iiwanan ko sa tao na inosente? Kayo nasaan ng mga konsensya ninyo? Ha? Saan? Nasaan? I mean, I'm talking about this in general. Wala akong kinakampihan. Minsan naiinis din ako kasi si Bongbong nananahimik. Yung mga amuyong niya, kuta din ng kuta, kuta ng kuta. Naiinis din ako. Ano? Naguhugas kamay? Ha? Gagawa kayo ng kalokohan, tapos biglang ang mabibintangan si Bongbong Marcos, tapos pag tinira kayo ng DDS, gigil na gigil din kayo. Para kayong mga loko-loko. Pare-pareho kayo. Diyos ko. Hindi na yung Pilipinas ang pinaglalaban nyo. Kayo na, nag-aaway. Hindi nyo ba naiisip yon? Ha? My goodness. Nakakapikon na kasi. Sa edad ko ito, napipikon na ako talaga. Hindi ako mahilig sa mga ganyang-ganyang vlog. Kaya lang, this has to stop. And if I want this to stop, it has to start with me. Now share it so that these young innocent children will understand what's going on. Kasi hindi alam ng mga bata ko ano nangyayari. Isa pa ito, Chavit Singson. Mga bata, sasabihin wag pong magsipasok sa eskwelahan, sumama sa rally. Anong alam ng mga bata? Ha? Katanda
tanda-tanda mo na, Mr. Singson. Hindi ka ba nag-iisip? Ano ba? Ang gusto mo lang gulo? Jeez. Wala akong masabi. Kawawa na ang Pilipinas na pinaglaban nila Jose Rizal. Wala na. Ano ngayon? Sa ibang bansa, di katawa-tawa tayo. Another thing, nagkandalindol-lindol na. Puro pa kayo blah, 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 blah. My God, kaawaan nyo yung mga namatayan doon, nawalan ng bahay. Mag-donate kayo, tumulong kayo kung ano maitutulong nyo. Kahit piso, tumulong kayo. Pare-pareho, both sides. Hindi yung, limindol. Tapos, alam mo yan, si DDS, blah, blah, blah. Si BBM, blah, blah, blah. What the? Ginigero na tayo ng langit, hindi nyo ba nahalata? Pinarurusahan na tayo, nililindol na tayo. Yan pa rin kayo. Yan pa rin. Sana matauhan kayo sa mga sinasabi ko ngayon. Minsan natatawa pa ako Magsasalita ako, magko-comment ako. Sasagot. Kunwari ka pa, BBM ka. Kunwari ka pa, DDS ka. What the? Jeez. Utang na loob. Ang mga tao, pag may nag-comment, bago kayo sumausaw, intindihin nyo kung ano sinasabi. Nung nagko-comment, hindi banat kayo ng banat. Diyan na pagkakahalata Minsan umpisa lang ang binabasa, wala na. Kung ano yung nasa isip, gigil ka agad. Bakit ba galit na galit kayo? Kaya ako, galit na rin. Kasi ganyan kayo pareho. Galit na galit kayo. Bakit? Sige nga, ipaliwanag nyo sa akin. Hindi ko kayo maintindihan kung ba't kayo you guys can say things in a nice way. Why do you choose to be angry? Why? Kahit sa roads, tingnan nyo, kitang-kita kung anong meron sa dibdib nyo. Puro kayo galit. Kaya ang dami-daming nagpapatayan. Yung mga road rage na yan. Why? Dahil yan, sad to say, dito nagkamali si Digong. I'm so sorry to say. Nag-o-obserba ako. Simula nung naupo siya, mura dito, mura doon, mura dito, mura doon. Ano nangyari sa mga tao? Di ba ganyan na rin? Nagsisiga-sigaan na, nagmumura-mura na. You know why? Di ba sabi ng matatanda, kung ano ang puno, siya ang bunga, yun ang nangyari sa atin. Yun ang pinapaliwanag ko sa inyo. Hindi makukuha sa pagsisiga-sigaan ang pagsalba sa kawawang Pilipinas. Yun ang pakiusap ko sa inyo, mga DDS. Sa mga BBM naman, pag tinira kayo ng mga DDS, huwag nyo na lang patulan. Magtrabaho na lang kayo. Gawin nyo yung sa inaakala nyo tama. Kasi, Diyos ang nagluklok sa inyo dyan. You know, lahat ng nangyayari sa atin, kagustuhan ng nasa itaas. Hindi mangyayari yan kung hindi niya kagustuhan. Ngayon, nakaupo si PBBM. Bakit ba? Kahit na hindi mo siya gusto, suportahan mo na lang. Kasi kay Digong, noon, nung nangangampanya pa lang siya, sa totoo lang, hindi ko siya nagustuhan. Why? Kasi, ini-interview siya, nakataas ang paa niya sa lamesa. Walang medyas. Ano? Alapino ba na Rico Puno? Ha?
Pagalawa, sa interview to, nakita ko, kinakausap niya yung isang taga ABS-CBN na reporter. Taga saan ka? Dito ka na lang sa Davao. Akong bahala sa'yo. Oh my God, flirting! My God! Sabi ko, oh jeez, ito ba ang magiging presidente? Umpisa pa lang yan. Tapos yun na, mura dito, mura doon, mura dito, mura doon. And then, ako, I have nothing against his doings. I mean, his character. Wala ako. Hindi ako galit sa kanya. Galit ako sa ginagawa niya. Kasi ayoko maghusga ng kapwa ko. Because he could have a good heart. But then, probably may nagsulsul. Kaya ganun ang nangyayari. You know, you can never tell. Ngayon, ito, ang ayaw ko lang. Nung tinira niya ang Diyos, doon ako na totally na turn off. Maraming kumontra sa akin yan, sa comment ko. Sabi, he was just joking. Oh my God. Watch the video! Watch the video. I'm sure hindi mo napanood. Alam nyo kung bakit ko alam? May napanood akong DDS. Umamin, na turn off ako kay Digong. Hindi na ako ngayon DDS because napanood ko yung video, tinira niya ang Diyos. See? Huwag kayo basta sabihin nyo, joke, jeez. Panoorin nyo. Nang malaman nyo. Poop, tinira niya. Kala nyo, may balik lahat yung ganun. Look at what is happening to him now. At his age, nakakaawa siya. Sa edad niya, nakulong siya. Why? Alam mo, this is what you call karma. A lot of people will not believe this, but it exists. Kalabanin mo na kahit ang sino, pero wag mong tapatan ng Diyos. Ako sobrang takot ko dyan. Dahil ang dami ko nang nakita na may ginawang kabalastugan. Nung inabot ng karma, umaabot ako sa punto na, Lord, tama na, maawa na kayo dun sa tao. I'm serious! I'm serious! Ngayon, tinasabi ko to sa inyo, sige, ako, titirahin nyo na naman. Yan, marami sa inyo dyan, alam ko. Inis pag pinagsabihan. Ipipilit yung kanila. Kahit baluktot. Pero dito sa video na ito, what I'm trying to say is, sana matauhan naman kayo. Baka nga, yung marami sa inyo, may gana pang magsimba pag linggo. Tapos, paglabas ng simbahan, mura dito, mura doon, mura dito, mura doon. Kakalabanin yung hindi sumasanto sa iniidolo nila. Diba? Tama ako, mali. Kayo ang makakaalam niyan. Kasi ang nangyayari na sa inyo, sa totoo lang, idolatry na yan. Sinasamba nyo yung mga tao na yan. Bakit? Pag namatay ba kayo, isasalba kayo ng mga sinasanto ninyong yan? Ha? Sige. Yung sa inyo kasi, wala kayong pakialam. Ang nasa isip lang ninyo, yung buhay ninyo dito sa mundo, which is so temporary. Wala kayong takot sa pupuntahan ninyo. Ako, naiisip ko yan kasi konti na lang oras ko. Iniisip ko na yung pupuntahan ko pag ako nalagutan ng hininga. Kaya kayo, hanggat maaga pa, kung gusto nyong makinig sa akin, salamat. Kung ayaw nyong makinig sa akin, bahala kayo. Nasa sa inyo yan. But in the future, you will remember me, somebody, a stranger,
warned you. Iingat kayo.